Pag-usapan pa natin ang bagong teknolohiyang ito kasama si Mobile Journal, Francis Orsio. Francis, gaano katagal dinevelop ng Maynilad, DOST at Balik Scientist ang teknolohiyang ito? Pops J, inabot ng 6 na buwan yung research and development para nga dun sa paggamit or utilize ng aerobic, yung technology nga na ito. At yung sa 6 na buwan na yun, dun sila nagkaroon ng resulta kung talagang posible nga bang mapakinabangan yung wastewater at ma-convert into renewable energy, Pops J. Francis, yung sludge na sinasabi nila, ito yung galing sa dumi mula sa wastewater. Paano ito ipinoproseso kung ipapaliwanag natin? Yes, Pops J. Tama ka, yung sludge ay, kumbaga ano yun eh, yun yung solid waste or binubuo siya ng mga putik na or dumi mula nga doon sa inihiwalay na wastewater. At yung sludge na yun ay kapag ginamit nga, halimbawa kapag may nakuha ng renewable energy mula naman doon sa wastewater na yung sinabi nga natin kanina yung methane. Yung methane gagamitin siya sa sludge at yung sludge kapag na-treatment na siya or dumaan na sa treatment process through this through doon sa methane na yon, magagamit na siya halimbawa sa fertilizer or iba pang renewable energy na sinasabi nga ng Balik Scientist ay kapaki-pakinabang talaga, Pops J. Itong sludge na tinatawag, ito yung burak. Ito ba yon? Not exactly. Not exactly, Pops J, pero kabilang na rin yun, yung mga ganong klaseng dumi. At syempre yung mga iba pang dumi na ginamit natin sa household, mga dumi na inilabas natin, Pops J. Anong inaasahang impact nito, Francis, sa mga customer? Unang-una, Pops J, yung wastewater treatment process kasi na yun, yung paglinis dun mismo sa tubig at yung paggamit nitong klaseng teknolohiya para nga mapakinabangan into renewable energy, makakatulong na sa kalikasan. Kasi normally, yung sludge or yung sinasabi nating dumi, tinatapon lang siya sa landfill. So, syempre, nakaka-apekto siya sa biodiversity. So, kung mapapakinabangan yun, syempre, yung renewable energy nga, bukod sa makapag-produce ng electricity, magagamit pa into fertilizer. Tapos, pangalawa, syempre, makakatulong din daw ito kung in the future sa pagbaba ng singil sa tubig dahil nga yung energy na mapuproduce nitong Maynilad, pwede rin nilang magamit doon sa kanilang energy consumption. Ibig sabihin, mapapababa pa yung kanilang gastos sa kuryente. Ito naman, Francis, gaano kalaki ang matitipid sa kuryente ng kumpanya dahil sa anaerobic digestion technology? Pops J, sa ngayon wala pa kasing datos na maibigay yung Maynilad kung gaano ba kalaki yung matitipid nila kasi sisimulan pa lang nilang gamitin yung itong energy or renewable energy na makukuha nila mula doon sa teknolohiya na ito, Pops J. Bukod sa biogas, Francis, saan ba pwedeng gamitin itong nakokolektang sludge mula sa wastewater? Pops J, gaya ng sinabi ko kanina, yung fertilizer o pataba sa lupa ay maaaring makuha din doon sa sludge kapag dumaan na siya sa treatment process sa pamamagitan nga nitong methane na nakukuha naman doon sa wastewater. So, syempre, kung fertilizer yon, makakatulong din sa mga magsasaka para mapalago yung kanilang mga pananim. So, ganun yung mga tataba pa ang kanilang lupa. Yes, Pops J. Pero hindi dahil may ganito, mag-aaksaya at magdudumi na tayo sa tubig, hindi ba? Siyempre naman, Pops, napakahalaga pa rin ng pagtitipid sa tubig, lalo na alam natin yung kahalagahan ng tubig din. Siyempre, nasa Pilipinas din tayo, kapag dumadaan yung tag-init, talagang umaabot tayo dun sa panahon na kinukulang tayo minsan sa tubig. Kaya pagtitipid pa rin yung payo natin kahit na may ganito ng ini-introduce sa atin na teknolohiya. Tubig is life. Maraming salamat, Mobile Journal Francis Orsio.